Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na alas 8 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulutan ng palaman upang mga naggawan, pagpapatakbo at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapabuhat ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide! Narito ang pagkakit balita si Boyet Guillermo. Ang bagal ng mga bata. Oo. Ayan, muli po, narito na naman po tayo mga kaibigan. Ang isa na naman po nating araw, isang edisyon ng ating programang Balitang Pilipinas Worldwide. Araw po tayo ng Friday, November 17, 2023. Ayan, muli po tayo ay pagsama-sama sa loob po ng isang ating balitaan at pagbibigay mahalagang impormasyon at syempre ang serbisyo publiko ay hindi po mawawala. Yan. At tayo po ay share. Oo, bago ang lahat, i-share po natin ang ating pong page, DZGG Broadcasting. Yan. Para ho mapanood po ng ating mga kaibigan ang programang ito. At sabihin nyo sa kanila, mag-like sila at mag-comment. Para lumabas ang kanilang pangalan or yung kanilang profile name. Para mabanggit naman natin, at ma-acknowledge natin ang kanilang mga pangalan. Dito po ay sa programang ito, serbisyo publiko,
kayo po ay maaaring magpadala ng inyong mensahe. Yan, mensahe sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, mga mensaheng ay ng kanilang inspirasyon. Yan, at mga pagbati. Dito ay maaari pong bumati kayo. Batiin po ninyo ang mga mahal nyo sa buhay at kaibigan ng happy wedding, happy anniversary, happy birthday, lahat po ng happy po pwede po dito. Ayan At lamang po na magpapadala ng mga mensahe na kayo ay galit sa inyong kapitbahay. Wag ho natin silang pagsasalitaan ng masama. Yan, hindi ho maaari rito yan. Kahit yan ay ipadala mo rito, hindi natin babasahin yan. Kaya masasayang lang, masasayang ang oras. Kaya yung mahahalaga lang, makakabuti, yan, mga inspirasyon na message, yan lamang po ang ating pong tatanggapin at babasahin on air. Yan, para po sa inyo. Okay, talaga naman po kaibigan, napakabilis po ng panahon. Tingnan nyo po, araw na ho ng Biyernes, 17. Talaga ho, ilang araw na lamang po, ilang tulog na lamang po, ay papasok na ang Christmas, ang Disyembre. Ang Disyembre ko ay malungkot. Ewan ko kung bakit ba. Ayan hindi ho wag tayo magiging kailangan tayo ay pagpasok ko ng Disyembre, dapat ay tayo lahat ay masaya. Ano pa man ang pinagdadaanan natin, tayo ay kinakailangan maging masaya sapagkat yan po ang turo sa atin ng ating Panginoon. Ano man daw ho ang ating mga problemang pinagdadaanan, praise the Lord. Praise the Lord and rejoice to the Lord. Yan, rejoice. Yan, ang sabi ng ating Panginoon. Sapagkat yun ang nais niya. Ayaw niya na tayo may problema, nagmumukha tayong mahal na araw. Ayaw ho niya. Sapagkat pag ganyan ho, mukha nakasamba ko lang ating mga pagmumukha kapag may problema, diyan ho tayo inaatake. Hindi ho inaatake sa puso. Inaatake ng demonyo. Inaatake tayo ng demonyo at diyan ay bibigyan ka ng mga aalalahanin. Malulungkot ka. Kasi nalulungkot ka. Nakikita ka, nalulungkot. Bubulong-bulong na sa iyo yan. At bubulong na sa iyo yan ng mga negative. Na mga ayan. Sasamantalahin niya. Sinasamantala ng masamang espiritu yung ating kalungkutan. Kaya't ayaw ng ating Panginoon na tayo ay malulungkot kahit anuman ang problema sa buhay. Yan ang ating tatandaan sa pang-araw-araw. Huwag tayong malulungkot, anumang mabigat na karamdaman niya, mabigat na problema na kinakaharap natin sa pamilya, wag daw tayong malulungkot. Rejoice to the Lord! Praise to the Lord! Yan ang ating gagawin at sapagkat yan ang turo at gusto ng ating Panginoong Diyos. Amen! Amen! Wala ba tayong amen dito? Wala eh. Okay. Alright. So, at tayo po ay
tatalakay po ng ating pong mga balita. Oo, may magandang pagtalakay ho tayo ngayon. Alam niyo po ninyo, dahil Disyembre. Disyembre ngayon. Aba, yung mga SS sa pensioner. Aba, makakatanggap daw tayo. Ay, mga pensioner. Makakatanggap ng 13-month pay mula sa SSS. Wow naman. Sino kaya ang masaya dyan? Yung pensioner o ang mga... ng mga bata. Dahil si Lolo, si Lola, paldo. may pambili na ng bagong sapatos, bagong damit. Ang mga apo. Ano? Kaya tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa ang mga bata, ang mga apo. Yan, dahil ang mga pensioner, pag sinabing mga pensioner ho yan, senior citizen, tapos yung mga nabiyuda, nabiyudo, yan. Oo. Tatanggap. Alam po ninyo kung magkano yung tatanggapin? Katumbas daw po yung tinatanggap daw po ng monthly pension, katumbas daw po yun. 13 months. Di 13 months, i-multiply mo yun. Ay! Ang laki-laki niya, no? Malaki-laki din yan. Ako, talaga naman, oo. Woo! Kita mo na, Kwentahin mo na ang 13-month pay mo kung magkano tinatanggap mo. Ay, nako. Tumatanggap ka ba ng mga 10,000? Tumatanggap ka ba ng 10,000 kada buwan? Ay, 30-month pay? Ay, nako naman, Kaya, ang saya. Ang saya talaga kapag darating ang Pasko. Nauna nang naging masaya yung mga government employees dahil natanggap na nila yung kanila namang bonus. So, bonus naman. Sila yung nauna. At yung iba naman din, nabigyan din ho sila ng tawag doon, yung mga JO dyan, mga contractual, nabigyan din yata sila. Yun. Kabilang sa makakatanggap din po ng 13-month pay ang mga retiree, pensioners. Mga retirees yan, mga tatanggap din po. Kaya't mga pensioner, alam nyo, talaga ho na dito sa mga ganitong programa ng ating pamahalaan, talaga ho na ang laking tulong po talaga nito, no? Ang laking tulong po nito para sa mga miyembro ng SSS. Kaya yung mga hindi pa nagme-miyembro ay nahinto ng kanilang pag-miyembro. Pagpatuloy po ninyo. Ipagpatuloy po ninyo sapagkat ito po para ho makamit ho natin na pagdating ho ng ating edad na 70, ay pensioner ka na rin. Pensioner ka na rin at para ka na, di ba? Ang sarap pakinggan. Yan yung kapitbahay ko, pensionado na yan. Talaga naman. Sasabihin sa iyo, pensionado na yan, magkano bang ano? Kaya't ikaw ay bukod dyan sa SSS, imagine sa DSWD nakakatanggap din po. Ang mga senior citizen. Di ba? Pamahalaan ang dami pong mga programa na ho sila para sa ikabubuti ng mamamayan.
mga kahit tayo ay mga nasa mababang level ng ating pamumuhay at yan nga ang target, no, ng ating pamahalaan, na tayo ay mabigyan ng mga benepisyong kailangan natin sa pang-araw-araw. Di po ba, no? Kaya ang galing-galing. Ang galing ng ating pamahalaan. Ngayon nga, yung food stamp. Oo. Meron pa niya. Programa tupad. Diba? Para sa ating lahat yan. Oo, sa inyo, yung mga namumuhay po ng mababa ang kita. Mga pedicab driver, tricycle driver, magtitinda ng tahon, mangbalot. Ayan. Kayo ho ang talagang pangunahing inaasikaso o pangunahing binibigyan ng ating pamahalaan ng mga benepisyo. Ano ho? Kaya tayo naman ho ay makipagtulungan. Makipagtulungan naman po tayo sa ating pamahalaan. Kahit po tayo mahirap na pamilya, mahirap na tao, may maitutulong po tayo sa ating pamahalaan. Katulad na lamang po na yung mga ipinagbabawal na yung pagtatapon ng basura. Ayan, di ho ba tayo ho ay minamanduhan ho ng batas. Ang batas ay nilikha ng ating mga mambabatas at para sa kapakanan ng ating bayan, ng ating lungsod, ng ating bansa na maging maayos ang mga basura, maging malinis tayo. O hindi ba inuutos sa atin i-segregate ang mga basura? Yan ang maitutulong po natin. Katulad na lamang po yung ating mga drainage dyan. Drainage, mga creek. Hindi ba yan, wag ho tayong magtatapon ng mga basura. Yan ho ay pinapanatiling maging malinis para hindi nagbabara, no? Hindi nagbabara ang mga basura para maging dahilan ng pag-apaw ng creek kaya tayo nababaha, kaya nagkakaroon ng baha dahil sa mga basurang itinapon natin sa creek. Kaya yan ang maitutulong po natin sa ating pamahalaan. Huwag po tayo na pigilan po natin ang ating sarili, disiplinahin ang ating sarili, na huwag dumihan o tapunan ng basura yung mga daluyan ng tubig. Kunin ho natin ang mga basura ay sinupin ho natin, dakutin po natin, ilagay sa isang maayos na lalagyan, at intayin po natin ang truck at doon natin itapon. Bago mo itapon yan, na-segregate mo na. Kung mga basurang po pwede pang mapakinabangan at mapera, may pera sa basura eh. Totoong may pera sa basura. Dahil yung mga po pwede pang ibenta dyan, ay pera yan. Pag nabenta yan, ay pera. Kaya tayo ay makipagtulungan sa ating pamahalaan sapagkat ang ating pamahalaan ay hindi naman po papabaya sa atin. Kung ano ang pangangailangan, kung ano ang nagpapahirap sa atin, binibigyan ng solusyon ng ating pamahalaan. Katulad ng mga pagtaas-taas ng presyo, ng presyo ng bilihin, ng gulay, ng bigas, o hindi ba't sinusolusyonan ng ating pamahalaan yan at nasolusyonan talaga, at naipakita na yung mga negosyante na
nagtatago, nag-hoarding ng produkto, lalo na ang bigas. Hindi ho ba kinumpis ka nila yan? At nung nakumpis ka, hindi ba naipamigay sa taong bayan, sa mga nangangailangan? Di ba? Ganyan. Ganyan tayo kahalaga. Ganyan tayo kahalaga sa ating pamahalaan. Kaya ano pa? Ano pa ang natin problema, 'di ba? Ano pa ba ang reklamo? Meron na, marami na mga programa para sa mahihirap ang ating pamahalaan. Kaya tulong na lang ho tayo. Tayo po ay magbalik na lang. Tumanaw tayo ng utang na loob. Ang utang na loob ay hindi naman po ibabalik yung ibinigay sa iyo, babalik mo. Yung utang na loob na gagawin mo, yung ikaw ay madisiplina. At sumusunod sa mga batas na pinaiiral sa atin. Tulad nga po ng hindi pagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar, di ba? Yan ang ating maitutulong at maibabalik sa ating pamahalaan. Okay? Ayan, Ay, nako. Talaga, yung pong SSS, sinabi po ng SSS na kapag meron daw po kayong mga problema sa inyong monthly pension, ay kayo po ay maaaring tumawag sa kanilang hotline. Ayan, meron hong number ho sila, hotline. Makinig po kayo, 81455. Yan ang SS hotline. At maaari po kayo makipag-ugnayan sa kanila at ipabatid kung kayo po ay nagkakaroon ng problema sa inyo pong monthly pensyon. Kung walang telepono, maaari po mag-send po sa kanila sa email sa email address po nila. Ayan, ang kanilang email address ay SSS, apat na S, U, S, A, T, at ss.gov.ph. Ulitin natin ang email address nila. USSSS AP, parang ASAP. Parang OSAP o USAP. ASAP tayo. At sss.gov.ph. Yan, Kaya email po kayo para mabatid ho nila at mabigyan ng solusyon yung problema po ninyo sa inyong pensyon. Ayan, bagong lahat, batiin natin si Evelyn. Evelyn Mendoza ka na ngayon? Good afternoon po. Ayan, si Evelyn. Evelyn, dami mong apelyido. Nagulat ako, Mendoza na ginagamit mo. Sige na nga, yun na nga. Sige na nga, Evelyn Mendoza. Alright, salamat sa iyong panonood. Salamat sa iyong panonood. Share sa i-share mo itong page na to. Yan, para yung grupo ng Bibiskara Dabarkads makapanood naman. Oo, namimiss ko na sila. Namimiss ko na sila. Yung kanilang mga mensahe, pagbati, yan. I-share mo sa kanila ang programang ito. Alright? Yan. Okay. So, alright. Tuloy naman po tayo. Sa isa po nating pagtalakay ng mga balita. Ayan, tapos na po tayo sa SSS, mapalad po ang mga pensioner ngayong taon na ito sapagkat makakatanggap sila ng
13-month pay mula sa SSS. Yan, yung mga pensioner. Aha, makakatanggap tayo. Ay, salamat. Para ka na rin nagtatrabaho. Ano? 13-month pay. Yun nga lang. Mas ano yun, 13-month pay. Alright. Uy, ito nga ho, pag-usapan po nga po natin ito. Siguro, no? Hindi naman kaila sa inyo. Yung pumutok na balita tungkol po sa ating pong yung isang beauty pageant. No? Oo, isang sa Batangas, taga Batangas, si Catherine Camilon. Ano, di ba? Nawawala ho siya at nung una nawawala at yun nga po, no, na ipapanawagan na nawawala siya. Unti-unti na pong lumilinaw yung kanyang pagkawala. Ano po? At meron na po mga pinangalanang person of interest sa kanyang pagkawala, katulad nga po nung na di umano'y karelasyon. Karelasyon ho ni Camilon na isang police major. Na police major, si police major, ano bang pangalan niya? Police Major Alan De Castro. Police Major Alan De Castro. Ayan. At ang ayon sa mga balita ay ito nga po karelasyon niya isang pulis. Naka-assign po ito sa Batangas din ho, sa Batangas din po si Police Major Alan De Castro. Ayan. At sabi ho sa balita, posible. Posible pong masibak po sa serbisyo. Ay, oo naman, dapat naman po kung yan po ay siya ay talagang nagkasala. Natural po naman na siya ay magbayad sa kanyang ginawa. Kung siya po ay tunay na merong kaugnayan, merong partisipasyon sa kanyang pagtawala ni Miss Camilon. Ano po? At ayon sa mga balita at mga sinasagawang investigasyon ng ating kapulisan, di umano ay si Camilon ay sinasaktan nitong naturang pulis. Ang pulis po ay may asawa at may 2 anak. Yan. So yan yung mga update po. Update po sa kasong ito. At siya ho ay ang naturang pulis po ay nakasuhan na. Yan, kinasuhan na po ito ng nasa summary dismissal proceeding na umano ang naturang kaso na inaasahang matatapos ngayong buwan. Ayan, nasa summary dismissal na. So ibig sabihin po sumasailalim na po. Nasa proceeding na po ng pagsisibak sa naturang pulis na ito. Nakakalungkot po na itong mga balitang itong ganito, sa ngayon hindi pa malaman kung nasaan si si Catherine. At asahan po natin na magkakaroon pa rin po ng mga development dito at malalaman kung saan, nasaan. Sinasabi lamang po na may nakakita na si Catherine ay ang tawag dyan, nakita na binubuhat sa isang sasakyan
Oo, binubuhat. Oo. At ang naturang sasakyan na yun ay na-recover din ho at inimbestigahan na lumalabas na meron daw pong nakuhang buhok ni Catherine at merong nakitang mga dugo doon, ano? So yan ang update po ano ho sa pagkawala po ni Catherine Camilon. Mhm. So, pagka nagkaganyan ho, no, ang naturang pulis, abay, sinasabi rin ho sa balita, yung mga retirement pay, hindi magtrabaho din sa servicio pag napatunayan po ito. Oo. At masisibak po ang pulis service sa alisin ang lahat ng kanyang benepisyo. Mawawala ang lahat ng benepisyo ng naturang pulis. Mhm. So, ayun, medyo nagkakaroon na ho ng linaw at syempre inaantabayanan ng taong bayan kung ano ang ihahatol ng korte laban sa pulis sa pagkamatay at pagkawala ni Catherine Camilon. Okay, so tayo po ay dako na po tayo no sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa. Yan. Alright, narito na ang ating mga ulo ng balita. Japan, paiigtingin pa ang ugnayan sa Pilipinas ukol sa usapin sa West Philippine Sea. Pilipinas, pinatatanggal sa China ang mga itinayong infrastruktura sa West Philippine Sea. Epekto ng mga global challenge na lampasan ng Pilipinas dahil sa proactive measures ng pamahalaan. 123 kasunduan na pirmahan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Vice President Sara nakakuha ng kakampi laban sa umuugong na impeachment. Programang pangkalusugan ng Las Piñas nakamit ng mga parangal sa DOH. United Nations Special Rapporteur Ian Fry inakusahang bias sa rekomendasyon na buwagin ang NTF-ELCA. Random manual audit sa file testing ng automated election system sa nagdaang 2023 barangay SK election isinagawa ng COMELEC. Department of Agriculture tiniyak na mayroong sapat na bigas ngayong holiday season. Presyo ng produktong petrolyo posibleng manatili sa kasalukuyang presyo. DSWD, tiniyak na nasa mabuting kalagayan ang mga batang inalis sa pangangalaga ng gentle hands or panage. LTFRB nananawagan sa mga transport group na huwag ituloy ang tigil pasada. US President Joe Biden tinawag na diktador si Chinese President Xi Jinping.
Paiigtingin pa ng bansang Japan ang ugnayan nila sa Pilipinas sa mga issue sa East at West Philippine Sea, maging sa iba pang mga usapin. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Enrique Manalo at Minister for Foreign Affairs ng Japan na Kamikawa Yoko, ang pangakong ito ay ginawa ng magkabilang papanig sa usapin sa iba't ibang larangan. Halimbawa rito ang pagsulong ng bilateral cooperation sa seguridad bilang official security assistance, transfer of defense equipment and technology, maritime security capacity building, provision and patrol vessel, at ang materialization ng Japan-US-Philippines cooperation. Matatandaan, nagpulong ang dalawang opisyal sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC ministerial meeting sa San Francisco, California. DZGG. Pinatatanggal ng pamahalaan ng Pilipinas sa China ang mga itinayo nilang infrastruktura sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, dapat managot ang China sa mga nasirang coral sa malaking bahagi ng West Philippine Sea dahil sa pagtayo ng mga infrastruktura. Binigyan din ng DFA na hindi dapat makiusap pa ang Pilipinas sa China tuwing may isinasagawang resupply mission sa Exclusive Economic Zone o EEZ dahil ito ay nakapaloob sa international law. Mula pa kasi noong 1995 ay nakapwesto na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Matatandaan na makailang beses naghain ng Pilipinas ng diplomatic protest dahil sa ginawang pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas at maging sa mga Pilipinong mangingisda, subalit bingi ang China. DZGG. Ibinahagi ng Department of Finance sa APEC Finance Minister sa meeting ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa epekto ng mga global challenges. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, dahil sa proactive measures na ginawa ng gobyerno ay nalagpasan ng Pilipinas sa mga kinakaharap na global challenges katulad ng Russia-Ukraine conflict. Nagdulutan niya ito ng disruption sa supply chain, kaya nagkaroon ng supply shortage sa bansa na nagpataas ng inflation. Tiniyak din ng komite ang energy security habang binabalanse ang interes ng producer, consumers at numita. Dagdag pa ni Diokno bilang chief ng economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak niyang isinasagawa ang mga fiscal discipline sa paggamit ng kauna-unahang medium-term fiscal framework. DZGG. Pumirma ang Pilipinas at ang Estados Unidos ng 123 agreement. Itong inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa San Francisco, California sa sidelines ng APEC Summit. Ayon sa Pangulo, ang 123 agreement na ito ay patungkol sa cooperation concerning peaceful uses of nuclear energy. Nabi ng Pangulo, nakikita niya ang nuclear energy ay magiging bahagi ng Philippine energy mix pagsapit ng taong 2032. Ito niya isang major step sa harap ng pagtutulungan at pagbubukas ng oportunidad ng US companies para mag-invest ng nuclear power project sa Pilipinas. Binati na nagpapasalamat naman ang Pangulo sa United States of America, partikular sa kanilang negotiating team dahil sa naisakatuparan ang 123 agreement. DZGG. Nakakuha ng kakampi si Vice President Sara Duterte kaugnay ng umuugong ng impeachment laban sa kanya. Sinabi ni House Majority Leader Manix Dalife na fake news ang umuugong na planong pagpapa-impeach kay Vice President Duterte ng ilang mga kongresista. Sa tingin ni Dalipe, layunin ng mga nagpapalutang ng impeachment na pag-awayin sina Vice President Sara at House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw naman ni House Deputy Majority Leader at CIS Party List Representative Erwin Tulfo na wala siyang nakikita na nagawang paglabag sa konstitusyon ang Vice Presidente para maging basihan ng impeachment. Naniniwala si Tulfo na may gumagawa lamang ng intriga kaya umuugong na pinag-uusapan umano ng mga kongresista
impeachment laban kay Vice President Sara. DZGG. Humakot ng maraming parangal ang Las Piñas City mula sa Department of Health Center for Health Development matapos kilalanin ang pinakamahusay na pagtataguyod ng lungsod sa iba't ibang programang pangkalusugan. Tumanggap ang lungsod ng mga awards para sa kanyang epektibong implementasyon ng Adolescent Health Development Program at ng National Immunization Program na maagap na hakbangin sa pagsusulong ng kalusugan ng kabataan at pagpapabuti ng immunization coverage upang mapigilan pagkalat ng mga sakit o karamdaman sa Metro Manila sa tulong ng mga bakuna. Nakakuha rin ng parangalan Las Piñas dahil sa dedikasyon sa maternal health sa pamamagitan ng National Safe Motherhood Program at mahalaga nitong kontribusyon sa disaster risk reduction and management ng kalusugan. Bukod dito, kinilala rin ang Las Piñas sa epektibong pagtugon nito sa health emergencies, partikular sa kasagsagan ng handog serbisyo karaban. Dagdag pa rito ang natanggap na pagkita sa mga hakbang ng lungsod sa rabies prevention para makamit ang target na rabies-free Philippines sa taong 2030 at mga pagbabagong estratehiya, pangkalusugan at matagumpay na implementasyon ng Family Planning Program. Ang nasungkit na mga parangal at pagkilala sa Las Piñas ay patunay sa magandang pamamahala at pangakong pagpapabuti sa kalusugan at kaligtasan ng mga residente sa komunidad at sa mas malaking bahagi ng Metro Manila. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng buwanamanong pag-uulat, bagong Philippine Population and Development Plan of Action na inaprubahan ng Malacanang. DZGG. Patrol Report. Si Tani Capiral ang magbabalita. Sige nga, Tani, sa detalye. Boyet, inaprubahan ng Malacanang ang Philippine Population and Development Plan of Action 2023 to 2028. Ito ay magsisilbing blueprint para sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na layong paigtingin ang demographic opportunities at tugunan ang mga nananatiling hamon ng populasyon ng bansa. Sa 2 pahinang Memorandum Circular No. 40 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layunin nito na mapabilis sa pag-abot ng Socio-Economic Development Agenda ng Marcos Administration sa ilalim ng Philippine Development Plan of PDP 2023 to 2028. Para matiyak ang matagumpay na pagpapatupad nito, inatasan ng palasyo ang lahat ng kinaukulangan national government agencies at instrumentalities at local government units o LGUs na suportahan at makipagtulungan. Ang plan of action na ito ay binuo ng Commission on Population and Development o CPD. Ang tanggapang ito ang mangunguna sa pagbalangkas at pag-adapt ng komprehensibo at pangmatagalang plano at mga programa para sa populasyon. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Capiral. Itinuturing ng National Security Council na bias na rekomendasyon ni UN Special Rapporteur Ian Free na buwan ang National Task Force and Local Minister NTFF ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na ikinababahala nila ang rekomendasyon ito maging ang kagustuhan ng United Rapporteur na pagbawi sa anti-terrorism rules na malap ang sapat na impormasyon sa lahat ng available sources niya ito nagsagawa ng pananaliksik sa issue. Hindi rin raw ito kumonsulta sa eksperto. Sa halip ay ibinase lamang ng kaniyang rekomendasyon sa mga kritiko ng LTF-LCAC. Ayon sa official, bukas ang tanggapan ng LTF-LCAC para maipaalam sa United Nations Rapporteur
ang kanilang panig bago ito gumawa ng rekomendasyon at maghimasok sa international policy ng Pilipinas. DZGG. Nagsagawa ng random manual audit ang Commission on Election o COMELEC sa pilot testing ng Automated Election System sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan eleksyon o BSKE 2023. Pinangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nasabing aktibidad kasama ang ilang mga representative ng for watchdog at iba pang stakeholders. Layunin ng manual audit ay para masiguro na walang problema at gumawa ng maayos ang vote counting machine. Paraan din anya ito para ipakita na maayos, transparent at walang problema sa isinusulong na automated election sa susunod na halalan. Isinailalim sa random manual audit ang ballot boxes na mula sa Poblasyon 2 at Paliparan 3 sa Dasmariñas City, sa Cavite at Pasong Tamo sa Quezon City. Nabatid na ikanasa ang pilot testing ng Automated Election System sa mga nabanggit na lugar noong BSKE 2023. DZGG. Tiniyak ngayon ng Department of Agriculture na mayroong sapat na supply ng bigas sa bansa ngayong holiday season. Paliwanag siya halos sa makumpleto na ng palay farmers ang wet season harvest, kaya't walang dahilan upang kulangin ang supply ng bigas. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, ang volume ay kasalukuyang naibebenta sa average na 23 pesos hanggang 25 pesos kada kilo na farm gate price, habang ang average retail price para sa regular well mill rice ay nasa 42 pesos at 80 centavos kada kilo at 45 pesos naman ang well milled rice. Binigyan din pa ni De Mesa ang mahigit 3 milyong metriko tonelad palay ang maaaring itong Nobyembre, Disyembre ngayong taon. DZGG. Posible umanong walang paggalaw o bahagyang bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito ang inihayag ng Department of Energy o DOE kasunod ng pinakahuling bawas presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director 3 Rodela Romero, base raw sa kanilang pagtaya, posibleng manatili ang presyo ng mga produktong petrolyo sa kasalukuyan nitong presyo. Kung may rollback man sa gasolina, diesel at kerosene ay kakapiranggot lamang ito. Kung maaalala, bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Nobyembre dahil sa paghina ng demand nito mula sa major consumers na China at US. DZGG. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maayos ang kalagayan ng mga batang inalis sa Gentle Hands Orphanage. Sa budget deliberation, sinabi ni Senator Amy Marcos, ang sponsor ng 2024 budget ng DSWD, na pansamantala nang sinuspinde ang license to operate ng Gentle Hands. Ayon kay Marcos, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakakasunod ang Gentle Hands Orphanage sa fire safety at iba pang building requirement. Sa huling update ay nagsampa na ang mga nanay ng mga batang nananatili sa Gentle Hands ng 4 at criminal cases laban sa mga namamahala sa orphanage base sa akusasyong kinidnap ang kanilang mga anak at pinaaampo ng labag sa kanilang kagustuhan. DZGG. Nananawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga transport group na huwag nang ituloy ang kanilang balak na tigil pasada simula Nobyembre 20 hanggang 22. Sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Chopilo Guadis III na bukas ang kanilang opisina sa anumang pag-uusap. Nagbanta rin si Guadis na kapag itinuloy umano nila ang nasabing tigil pasada, ay mahaharap ang mga jeepney operators ng kaparusahan gaya ng pagtanggal ng prangkisa. Magugunitang ikanasa ng pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o PISTON
ang 3 araw na tigil pasada bilang protesta sa itinakdang December 31 na deadline ng mga pampasaherong sasakyan na magpalista para sa modernization program ng gobyerno. DZGG. Hindi pa rin nagbabago ang pananaw ni US President Joe Biden na ang Pangulo ng China na si Xi Jinping ay isang diktador. Ayon kay Biden, si Xi ay isang diktador na siyang nagpapatakbo ng isang bansang komunista, isang uri ng pamahalaan na iba kumpara sa Estados Unidos. Bilang tugon, mahigpit na tinutulan ng China ang pahayag na diktador ang kanilang Pangulo nang hindi binanggit ang pangalan ni Biden. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, lubang mali at irresponsable ang pahayag na ito dahil posibleng magdulot ng manipulasyon sa politika. Git ni Mao, tiyak na mabibigo ang mga taong may lihim na motibo para buwagin ang relasyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa. United Nations nagbabala sa pagkalat ng nakakahawang sakit sa Gaza. DZGG. Patrol Report. Si Dance Guillermo ang naroroon. Sige nga, Dance, idetali mo. Nagbabala ang United Nations na dahil sa kakulungan ng mga langis at iba pang mga resources sa Gaza ay maaaring magkaroon ng malawakang outbreak ng mga nakakahawang sakit. Sinabi ni United Nations High Commissioner for Human Rights Volker Turk na kapag tuluyan ng nawalan ng supply ng langis sa Gaza na siyang nagpapagana ng mga patubig ay magkakaroon ng negatibong epekto ito sa mga residente doon. Nakatanggap na umano ang kanilang opisina ng tumataas na kaso ng dehydration at mahigit 300 na kaso ng diarrhea sa Gaza. Ikinalungkot din ito ang pagbaliwala ng kanyang panawagan sa tigil putukan sa nasabing lugar. Umabot na rin sa mahigit 103 aid workers ng United Nations ang nasawi sa Gaza mula nang magsimula ang pinaigting na paglaban ng Israel sa Gaza. Hinikayat naman ng Israel ang mga residente ng Southern Gaza na magtungo na sa mga shelters. Ito si Dance Guillermo nagulat para sa DCGG. Inyo ito, dito, kayo, ang bida. Alright, maraming salamat, Dance Guillermo. Okay, yan po nagwawakas ang ating po mga ulo at nagbabagang balita ngayong araw na ito na November 17, 2023 na nakalap po ng bulwagang balitaan ng DZGG Broadcasting Studio. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa isang oras po nating pagbabalita. Bago po ang lahat, ayan, tayo po ay babasa ng mga pangalan ng mga nanood at babati sa kanila. Yan, ang aking apo. Si Noni. Hi, Noni. Ayan, ang aking taga-suporta, ang aking apo. Si Marge. Hello, Marge. Seya. Ayan, nanonood si Marga. Hello, Marge. Tatanggap tayo ng pension, 3rd month pay sa SSS. Nakapag-file ka na ba ng kaka-senior citizen lang pala ni Marge? Oo, kaka-senior citizen lang. Sana ma-file mo na agad yung iyong pensyon sa SSS, Marge. Dahil may 13-month pay na tinatanggap ang mga pensioner. Ha? Yan. Yan ha. Maraming salamat sa panonood, Marga. At sa lahat ng mga nanood. Yan, si kay Evelyn Mendoza. Salamat sa inyong lahat. At yung iba, hindi nagpaparamdam, hindi nagko-comment, kaya hindi ko nababanggit ang pangalan. Ha? Mag-comment kayo, bumati, at para mabasa ko yung pangalan ninyo.
at kayo ay ma-acknowledge ko. Ayan. Okay? So, wala na po tayong oras, ano ho? At tayo po ay pansamantalang magpapaalam na. Ano ho? Kaya ako po ay labis po na nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pong patuloy na pagsubaybay sa programang Balitang Pilipinas Worldwide. Maraming salamat po sa inyo. At syempre sa ating Panginoon, yan, maraming salamat Lord sa inyo pong walang sawang pagbibigay ng patnubay, pagsubaybay sa DCW Broadcasting Studio. Higit sa lahat po sa tiwala at pagkakataong ipinagkaloob niyo po sa akin para po ako ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid ng sariwa at nagbabagang balita, impormasyon at serbisyo. Lord, maraming salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa ngalan po ng aming News Director, June Hariol, at sa technical side, G. Laureño, at John Paul Destura. Yan. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya. Sa Lunes na po tayo magkapanooran at magkapakinigan. Yan, sa bandang alas 5 hanggang alas 6. Alright? Maraming salamat sa inyong lahat. 38 days na lang! Pasko na! Pasko! Ulit! Ay araw nating pinakamimiti. Pasko! Wala ho tayong pinutulot ng Facebook. Kaya ako na lang ho kumakanta. Pagdamutan na lamang po ninyo yung aking boses. Ayan 38 days na lang. Pasko na. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Diyos mabalo sa inyong dabos. Ang DCWG. Inyo ito at dito. Kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.